Ayan, so kape nga lang ako. So how to create your own future? Kasi guys, siyempre kayo magde-decide eh. Ayan, how to create your own future. Yo. Never give up daw, no? Sabi rito, no? I'm possible, impossible is nothing. So, yun, break your fearness. Yan. Paano mo daw makikreate yung future mo na naka-design do sa plano ng Diyos? Ayan. So, ibibuild natin yung confident. Number one, okay, sabi rito, no? Your future is in the present. Okay. Your future is in the present. So, paano mo binavalue? Okay, yung opportunity na meron ka. Okay, yan yung future mo. Okay, so everyday dapat nararamdaman mo yan. Nararamdaman mo yan. Sana nararamdaman mo na yung future mo, no? So ayan, paano mo ini-evaluate, paano yung UC1OPTI para sa inyo nung dumating sa buhay natin, no? 'Di ba? So your future is in the future. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, magiging successful ka ba? Naniniwala ka ba mayaman ka? Magkakakotse ka, magkakasavings ka? Kung ano yung pinaniniwalaan mo, ngayong oras na to, ngayong present moment na to, okay, yun yung future mo. Maniwala po kayo sa akin. Okay? Kung naka-attend kayo ng reveal, we are always talking about yung ano, no, yung reality, what your thoughts become reality or iniisip mo, di ba? We discuss about yung malalim na ano, no, malalim na about sa thoughts, sa words, di ba? Sa feelings, di ba? Kung ano yung nararamdaman mo, na yung sinasabi mo, di ba? Ano yung iniisip mo, yun yung magiging future mo. At kailan ka nag-isip, kailan ka naglabas ng emotion, di ba? Ngayon present situation mo. Okay? Yun po, your future is in the present. Okay? Kaya alam nyo po, grabe po ang pagkakadesign ng tao. Okay? Hindi tayo katulad ng hayop, no, ng animals na ang main goal lang is kumain lang, no? Ayan, tayo po iba. Kaya nating i-create yung sarili natin, okay, kung ano yung gusto nating future. Okay? Yun yung maganda sa atin, sa pagkakagawa sa atin. Okay? So your future is in the present. O ba't lumabas tong mansanas? Ano to? Type mo nga to. Ano to? Mansanas to? Inom lang akong kape. Okay lang, training naman to, no? Hindi man tayo masyadong nagmamadali. Ayan, kung may nagme-message na, parang wala pa nagtatanong, okay lang. Mansanas, no? Labi lang sabi ko sa inyo kanina, lahat ng bagay may future. Lahat kasi ng bagay gawa ni Lord, eh. Sana maano ha, sana walang ano ha. O sa lahat tayo ganun ang paniniwala na lahat ng bagay gawa ni Lord. O ito mansanas na to, gawa ni Lord to. So lahat ng gawa ni Lord may future. Lagi niyo tatandaan ha. Okay, kung kailan to sinilang itong si mansanas na to, may future din yan katulad ng tao. Yung tao pagkasilang alam na ni Lord kung ano future. Tama po. Ngayon, ang sabi ko kanina, no? Okay? Your future is in the present. Tama po. At sabi ko sa inyo kanina, okay? Yung future natin nasa atin. Nasa loob natin. Ano ba yung nasa loob natin? Kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung nasa isip natin, di ba? O, kasi yung pag sinabi mong nasa puso, yun yung emotion, di ba? Yun yung feelings mo. Okay, pag sinabi mong isip, di ba? Sa brain mo, sa mind mo, o yun yung isip. No? Kung ano yung nasa isip mo, so nasa loob mo. Nandun mismo sa pagkatao mo. Ayan, yung future mo. Parang ito, gusto ko lang i-discuss to kasi ang ganda nito. Yung mansana, simpleng prutas, pero may future to. Dinesign ni Lord ito na may future. Kasi lahat ng bagay may future eh. Nasaan ang future nito? Tingnan nyo ang ganda niya. Pag biniyak mo to, may buto, no? Alam nyo ba na yung nasa loob niya na yan, yung 2 piraso na yan na seeds, yan yung future niya. Yan yung future niya. So ngayon, kung ang future niya, yung nasa loob na yan, na buto, no? Yan yung pangarap mo eh, yan yung iniisip mo. Okay, ano yung future niyan? Di ba? So inilagay dun sa prutas yung future. Okay? So by the way, simple lang yan. Ito ang future ng mansanas, simple lang. Ang maging puno at mamunga. O, kita nyo ha? Napaka-simple ng pagkakagawa ng Diyos. Okay? So ibig sabihin, hindi mauubos ang mansanas. Kasi bakit? Yung future niya nandun mismo sa sarili niya. Kaya hindi po mauubos ang taong yayaman. Kasi bakit? Kung nagawa ng mga naunang yumaman, magagawa rin ng mga gusto pang yumaman. Tama po? Kaya lang sabi ko nga, grabe po, no? But its fulfillment is decided by you. Ikaw magdi-decide kung gusto mo na maging katulad nila. Pero naniniwala ako na kung ano meron sila, yan din ang meron ka ngayon, hindi mo lang marahil nagagamit. Parang kung ikaw yung mansanas, lahat tayo may buto. At yung buto na yan, pwedeng maging puno at pwedeng mamunga at makapag-produce ng napakaraming katulad natin na nangangarap din. Tama po? Oh, kaya lang sometimes yung buto hindi naging puno, naging mahirap. Oh, hindi anong nangyari? Dumami din yung mahirap.
O parang galing nung ano, no? Ang galing nung ano, no? Nung interpretasyon dito. Tama, no? O yung buto, yun yung pangarap mo. Ikaw nakakakilala sa sarili mo, right? Nagpe-pray ka, tama? Nakakakita ka ng magandang kotse, no? Nakita mo yung, yung sports car ni Coach Gab. Ano yung naramdaman mo? Masaya ka ba? Nainggit ka ba? Positive, negative yung inggit mo. Tama? O yung negative, ano yun? Ah, mahal-mahal naman yan. Di ba? O, mahal kaya sa gasolina yan. Eh, dalawa lang ang makakaupo dyan, ha? Tama? O. Eh, nauna na yung mga yan, eh. Kaya may coach yan. Tama po? Eh, what if yung ano mo, yung ano mo, yung pagtanggap mo, yung acceptance mo dun sa kotse. Grabe si Lord, no? Okay? So, blessing kay Sir Gabs. At malamang, tama, ako na yung kasunod na magkaka-sports car kasi bakit anak din ako ni Lord eh. O di pa salamatan mo na may na may sports car si Sir Gab kasi bakit pagdating ng tama ka naman eh. Anak siya ni Lord, anak ka ni Lord. Anong dahilan ba't hindi ibibigay sa iyo? O pares ito maganda, ito maganda. Pares pa ng opportunity, pares pa ng source, pares pa ng ano, ng way, di ba? O pares pa ng ginagawa. Eh talagang malaki ang chance. Kaya lang ibay mo naman yung kulay. O kung magkaka-sports car kayo, ano ba gusto niyong kulay by the way? Sige nga, i-type ko nga yung kulay. Anong purple? Meron bang sports car na violet? Meron na marahil, pasadya, no? Ay, meron na ako nakita. Lamborghini na purple, no? Okay? Pero ako, I choose white ako, white. Okay? Yan. Parang gusto ko yung white. O red, sabi ni, no, ni Mama, ako yan. Sabi ni, natawa kay Ma'am Alicia, yellow daw, yellow. Ay, katulad din kay Sir Gab, no, yellow. Nagustuhan niya marahil yung yellow. Okay, sabay na tuloy tayo. Okay, ano sabi rito? So God places the future of everything in itself. Ang ganda nitong sa slide na to. Nilagay na daw ni Lord yung future mo sa sarili. Everything na meron ka ngayon. Consider the family. Yan. Inspiration yan eh. Consider the friend. Yan. Consider the company, the resources. Kasama yan eh. The outline, the downline. Okay? Nilagay na sa'yo, binigay na sa'yo lahat para makumpleto yung plano niya sa magandang future para sa'yo. Ang kailangan mo na lang is i-appreciate. Kasi syempre, hindi naman ibibigay puro maganda eh. Tama. Kaya nga marahil sa family mo may negative, may positive, di ba? Sa kaibigan mo may negative, may positive. Kasi kasama yun sa plano. Pwede mabait apply mo, pero mabait apply mo. Pero yung downline mo, pasaway. Mga ganon. Pero kasama siya kasi sabi nga, God places the future of everything in itself. So, ibig sabihin, nilagay na sa atin lahat ng kailangan natin. Kailangan na lang nating ma-appreciate, okay, kung ano yung purpose niya. Tama po. Kasi hindi lahat po, puro maganda ang ma-experience mo. Pero kay pangit yan, kay hindi yan, parehas yan kasama sa plano niya. Tama mo. O parang gagawa, di ba, yung ginto nga, di ba, para maging ginto, ilalagay sa apoy eh. O, di ba, yung hapoy, para sa atin, hard work yun eh, di ba? O, kaya may sacrifice. O, ibig sabihin, hindi talaga siya madali. Okay, pero, nandun na tayo sa nandun na, kumbaga, andito na tayo sa kumbaga, naka-first step na tayo. Okay? Talagang itutuloy-tuloy na lang marahil, okay? I-enhance na lang, i-improve na lang yung mga sarili natin. Marahil yung future talagang lahat tayo payaman na. Okay? Okay nga, sige nga. Gamitin nga natin yung favorite verse ko sa Bible na sabi sa Mark 11 verse 24 eh. Okay? Whatever you ask for in prayer, believe that you have received. May letter D, no? It and it will be yours. Okay? So paki-type nga po, i-receive nga natin, mayaman na ako. O pag sinabing receive, tinanggap mo, di sabi mo, mayaman na ako. O kasi yun yung plano ng Diyos sa'yo. Yun yung future na dinisign sa'yo ni Lord. Mayaman na ako. O type mo, yung magta-type, yun yung maunang yumaman ha. Yung hindi magta-type, wala ho, magagawa. Di ba? Si Lord ang nagpa-type sa'yo eh. Okay? O hindi ka yayaman. Hindi ka masunurin eh. Okay. Ang ganda nito. Ba't nandito? Favorite verse ko sa Bible, andito, yung Jeremiah. Madaanan ko lang to ha, na favorite kasi. So, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Yan yung future mo. Okay? Na naka-entitle yan, na to harm you. Yung alam nyo yung struggle, alam nyo yung discouragement, walang plano si Lord na saktan ka. Marahil ang plano niya, tumibay ka. Yan. Lumalim yung foundation mo. Mayroon siyang i-develop sa'yo na kailangan mo sa future mo. Tama po. What we need to do is to reflect them and accept everything. Allow them to happen. Then looking for the reason bakit nangyari. Kasi may learning doon eh. The big problem is hindi na tayo pumupunta doon eh sa reflection wala na tayo doon eh. Kumbaga nandun na lang tayo sa
we'll always react kasi kung ano yung sitwasyon. Pero hindi naman lahat ng reaction natin ay we considered na tama. Kasi sometimes we react depende kung ano sitwasyon. O ay paano kung ikaw yung positibong tao na kahit negative yung sitwasyon, positive pa rin yung reaction mo. Tama po. So ibig sabihin, we considered na dapat, okay, bago tayo mag-react, okay, evaluate muna natin bakit nangyari. Kasi hanapin natin yung purpose ng negative, hanapin din natin yung purpose na positive. Tapos, doon na tayo sa positive. Yun ang allowed natin. Okay, para hindi na tayo magkagulo, no? O doon na tayo sa positive purpose. Lahat ng bagay nangyayari na may magandang purpose eh. Tama po. Correct. Sabi ni Ma'am Rosel, ikaw to. Receive na, yayaman na. Mataw kayo ba, Ma'am? Congrats sa umataw ha. Pero gusto ko sana ikaw yung nagpa-product eh. Kaya mo, Ma'am Rosel. Okay, so thank you si Ma'am Rosel. Sabi, yayaman na daw. So truth number 2. Ayan, sabi rito, no? Your future is not ahead of you, it's trapped within you. Nakuha niyo po ha? Wala sa labas. Nasa sa loob mo, yung gusto mong maging ikaw. Okay? Ano yon? Yun yung iniisip mo, yun yung pangarap mo, yun yung nararamdaman mo. Okay? Your future is not ahead of you. Wala sa labas. Nasa loob mo. So, dapat hindi ka naaapektuhan ng environment mo. Tama? Dapat hindi ka affected. Dapat kung ano yung nararamdaman mo sa loob mo, yun yung paniwalaan mo. So, pag na-build yung confidence mo, ano yung paniniwala mo sa sarili mo, no matter whatever it takes, yayaman ako. Dapat ganon. So, kahit nag-network ka, walang bumili, naulanan ka, nagkasakit ka, nag-invite ka, na-reject ka, okay lang, pinagtawanan ka, di ba? Hindi naniwala sa'yo, okay lang. Tama? Kasi yung future mo, nasa sarili mo. Okay? Basta't naniniwala ka, naniniwala po, ako po, maniwala po kayo. Kung ano pinaniniwala mo, yun talaga ang future at yun talaga ang mangyayari sa'yo. Sarap nung Keto Fit. Grabe po, yun po yung iniinom ko ngayon, yung Keto Fit. Ayan. So, inumin nyo yung mga product natin ha. Ang ganda ng mga product natin.